Pagdating po doon sa mga nagnonotaryo, sa tingin mo, attorney, dapat ding silipin o imbestigahan ang mga nagiging proseso at sistema? Baka may nagpa-practice o merong gumagawa na sekretary lamang ang kanilang o mga any representative lamang nila ang kanilang inaatasan na mga abogado para gumawa ng pagnotaryo. Kasi ginagawa, stamp lang, may minamarka lang tapos yun. Parang pino-forge lamang yung pirma. At minsan, kaya nga, hahantong sa ganito pong sitwasyon, sa kaso ni Orly Gutesa, siya na yung iipit dahil nga pineke umano itong itong pirma ng isang abogado. Yun po yung punto ko noon nung ako merong post na ako hindi ko alam ganun parang galit yung dating ko Actually ine-emphasize ko lang na nagtataka ako na in the deliberation sa Senado, in aid of legislation yan meron ka nasagasaan na meron palang ganitong nangyayari. Na meron pala notaryo na hindi humaharap, di dapat yung notarial law ang kanilang tinutukan, hindi yung testimonya ng witness. Kasi ang lumalabas ngayon, pinapahina nila, minamind conditioning nila ang mga tao na walang saysay ang statement ni Master Sergeant Gutesa na yan ay forgery. Na lumalabas, ang dating sa tao, hindi pala totoo yung sinabi ni Gutesa. Yon. Hindi po. Yung kailangan ang tutukan nila, notarial law, hindi yung kung meron diferensya. Kasi yun po yung kaya merong investigasyon doon para malaman nila ano bang batas ang lilimbagin natin. Kung meron lang silang nililimbag na, para mapagtibay nila na itong witness na to nag-testify ng ganito. At ganito nga ang nangyari. Under the law, kailangan po yung notaryo mismo ang nasa harap. Hindi po pwedeng secretary. Bakit kaya ito na-highlights, attorney? Sabi pa nga ng mga netizen, mas nauna pang nakasuhan, na-convict sa isang kasalanan. Ito pong isang individual na nagte-testimony lang naman at dinipensahan. Bakit kaya ito na-highlights ngayon? Because gusto nilang, number one, sabi ko nga kanina, number one, it serves as a warning sa kahit kanino. Kung gusto ninyong gayahin si Gutesa, ganito ang aabuti ninyo. Yan. Para ma-discourage na yung mga gustong tumulong. Kasi, maliban doon sa mga nag-deliver, may driver pa yan Di ba? Yung bumili ng mga maleta, yung maraming pwedeng tumulong sa diyan sa statement ni Gutesa. So kung meron pang halimbawa, kailangan may mag-corroborate sa statement ni Gutesa, kung sino man yung mag-corroborate na yon, it serves as a warning, makakasuhan ka. Gusto mo makialam dito, kakasuhan ka namin, makukulong ka pa. So, hindi po maganda yung nangyayari na tama po yun Kung sino pa yung testigo na gustong tumulong na malaman ng katotohanan, siya pa yung naunang nakasuhan. At yung mga guilty, negligence lang ang magiging kaso at pwede pong maging state witness. Alam po ninyo, pinagloloko na tayo ng ating mga senador, na mga congressman na ating hinalal na para tumulong at niluklok natin sa pwesto para tulungan tayo para baguhin ang buhay ng mga Pilipino. Sila na po ang naglulugmok sa atin. Sila na mismo yung nangwawalang hiya sa atin. Hindi na po nahihiya yung mga tinamaan na magaling na yan Ulitin ko, wala pong bawas ng kahit isang hibla yung puwersa, yung lakas niyan. Ngayon, meron po, siguro po, maganda marinig muli ng taong bayan yung statement ni Master Sergeant Gutesa. Siguro po, yung mamamayan, pwedeng gumawa ng paraan para madinig muli ng taong bayan ang kanyang salaysay dahil nagpangalan siya ng 2 tao doon. Nagtataka ako, yung pinangalanan niya, hindi inaaresto. Walang ginagawa, untouchable. Kailangan yun, dapat napangalanan na. Dapat medyo meron ng sanction, may order na yung presidente, yung Pangulo, considering that the person involved is a very high-ranking official. Medyo natatakot nga yung iba. Hindi naman sila dapat matakot. Dapat talaga
meron ng sanction, meron ng kinasuhan na, inaresto na, hinaus arrest na para hindi na makatakas, may call departure order na. Yung ganon. Alam po ninyo, katulad yan, halimbawa, yung ating NBI, dapat yung ating NBI, shielded naman yan from politics, dapat yan, matapang yan eh. Nung araw, sa Amerika, si Hoover, as director of the FBI, 7 presidente ang pinagsilbihan nun. Lahat ng presidente takot sa kanya because that guy is honest, he is brave, he is doing his job. Yun ang kulang sa atin dito ngayon. Yung mga dapat na hindi dapat, kaya nga tayo may ombudsman eh. Yan yung mga reform provisions ng ating saligang batas eh, para maprotektahan yung mga taon dapat magtrabaho na hindi natatakot sa politika. Eh kaso lahat, tingnan nyo, nakaupong ombudsman natin ngayon, politikong-politiko eh. Opo. Bendalo. Ang gusto nilang i-discredit si Master Sergeant Gutesa, hanapan nila ng butas doon sa statement. Eh ang problema nila is yung statement ni Master Sergeant Gutesa will be backed up by 9 other Marines na kasama nilang nagde-deliver. Yon. So, kaya dinidiscourage na nila. Ngayon pa lamang sinasabi na nila na hindi valid yan. Oh, ngayon, mga Marines yan eh. Yung mga Marines, they have like a brotherhood. Na they will not abandon anyone. Talagang magtutulungan sila and they will protect each other. Oh, yun. So, meron ng sanction. Yung mga ibang Marines yata na escort, ni-recall na eh. So, they were already being sent away. Pero nasa determination nila. Alam nyo kasi si Master Sergeant Gutesa on his own volunteered his statement kasi pagka ikaw ay hindi nagsalita, kasama ka, accessory ka. Pwede sila maging accessory. Nanilbihan siya ng buong buhay niya, ng buong tapang, paglaban siya. He retired honorably just to be dishonored dahil siya naghanap buhay pa ulit pagkatapos niya mag-retired. At pagkatapos doon masisira ang pangalan niya. Yun yung hindi uubrang mangyari na kailangan kahit tayong taong bayan, we have to recognize the fact na this man has served this country honorably and he has devoted all his life to the country and people. Pagkatapos dito lang sa ganito, i-dishonor natin, sasabihin natin na hindi peke ang statement ni Master Sergeant Gutesa. Ang peke yung pirma daw ng notaryo problema po nila yon, hindi po problema ni Master Sergeant Gutesa yon. Because he can always swear again and again to his statement.